Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Kwaresma. Mahalaga ang tubig sa ating buhay. Napakasarap uminom ng malinis at malamig na tubig kapag tayo ay nauuhaw. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang malinis na tubig ay binabanggit ni Jesus upang ilarawan ang ilalaan niya ng walang hanggang buhay para sa atin. Si Jesus lamang ang makapapawi ng ating pag-uhaw sa kalikasan. Sa pagdiriwang natin ng Eucharistiyang ito, lumulong tayo sa Diyos upang ilan ang salita niya. Makasalin tayo sa tubig ng buhay na iniaalok ni Jesus na pinulatan ng sila. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikatlong ng Kwaresma. Sa ating ebanghelyo at mga pagbasa, ang Panginoon ay nagpapaalala sa atin na siya ang tubig ng buhay na walang hanggan, na siya ang makakapatid ng pinamalaan ng pag-uhaw sa ating buhay. Sa katahimikan ng ating mga puso ang limbulay, ang mga nagawang kasalanan, upang tayo maging marapat na gumana sa banal na pagdiriwang. Pray tayo na amin po sa mga Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa ako ng nagkasala sa isip, sa lahat, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahalin na Evangelyo, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sinuwapit na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, kawaan tayo ng mapilahan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ay maibigin at itingin sa kanan. Itinuturo mo sa maanglunan sa kasalanan ay nasa kusang pagkakasakit, pag-amin at pagmamalasakit. Tumuyan mo ang aming pag-amin sa nagawang kasal, upang sa pagpapatirapan ng aming lubi sa iyong harap, pagbilang mo hanahon sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ng Jesucristo, at sa pamamagitan ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga namin at mga hayop?" Kaya itinalangin si Moises sa Panginoon, "Ano ang gagawin mo sa mga taong ito? Hindi ba nila akong batuhin?" Sumagot ang Panginoon, "Magsama ka ng ilang pinunang sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintay mo kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Pangkasin mo ito at bubukal ang tubig na may inom ng mga tao." Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kanyang leader na Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalan nilang Masa at Meribah. Dahil sa doon natalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinatalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyang saluhatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang saluhatin. Tayo ay lumahit ating Panginoon. Sila ay awitan ating papurihan. Ang batong bublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit kanyang harapan na may pasalamat siya ay muli na mga awiting may uwat gala. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang saluhatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at mga bigay-galang lumuhod sa harap. Itong Panginoong sa ating lumalan. Siya ang ating Diyos, tayo ay kanyang mahina. Mga tupa tayong inaraman. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang saluhatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang ng Meribah sa ilang ng Masa. Ako ay pinungsod, doon ay sinubok na inyong magulang. Pagmatapit ang aking ginawa, silang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin, huwag siyang saluhatin. Sa ikalawang pagbasa, ang pag-ibig ng Diyos ay kalapit na nahahayag kay Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Pagkakasulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, dapat napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan niya, mayroon na tayong panatagan sa harap. Sa pamamagitan niya, naranasan natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ilubos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinaloob niya sa atin. Sapagkat noong tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap maialay naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinagdamag
Noong ngayon, doon sa suling bayan sa Samaria, na tinatawag ng Sikar, malapit sa bukid na ibigay niyo po sa kanya na Jesus. Dito matatahan na po, pumupo sa Jesus sa tabi nito, sapagkat siya ay naghatod sa paglalakbay, at sa kanila tapat na noon. Ang isang Samaritanong dumating upang ibig. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Wala noon ang sabi ng mga alagad, sapagkat kumin ang pagkain. Sinabi niya ng pagkain, kayo Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humingi sa akin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritana. Sumagot si Jesus, kung alam lamang niyo kung ano ang ipagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa inyo ng ihingi. Makikita kayo ang ihingi sana at yung bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng babae. Malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalo sa lipuhan ng tubig na bibigay kami. Higit pa ba yun sa aming minunong si Jacob na nagbigay sa aming ito? Kuminda dito at ang kanyang mga anak at kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang inyong tunay ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang inyong ng tubig na ibibigay ko ay hindi muling mauuhaw. Ito ay magiging isang kasalog niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauuhaw, hindi po marito pa upang sumalo. Ginoo, sabi ko kayo, dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos sa aming mga gulang. Sinasabi niyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinagulit siya ni Jesus, may mga sa akin, di na. Dumating na ako na sasambahin ninyo ang Ama, hindi naman sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi niyo nakikilala ang inyong sinasamba. Hindi nakikilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay ang Diyos. Ngunit dumarating na ang panahon. Ngayon na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa kanyang Espiritu at sa katuparan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba. Ang Diyos ay Espiritu, kaya siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko kung parilito ang Mesiyas ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang maghahayag sa aking lahat ng bagay. Ako nagsasalita sa iyo, ang itukoy mo. Sabi ni Jesus, may Samaritanong sa bayan niyo ang pataya kay Jesus. Kaya't pagkalapit ng mga Samaritano kay Jesus, tinig na natili na doon at nanatili sa doon ng araw. At marami pang sumampalataya ng mga pakinggan siya. Sinabi nila sa babae na nananampalataya ngayon, dahil sa sinabi mo, dahil sa natin namin sa mga, kaya namin na ang tagapagligtas na salitan. Makakapagigil ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupulot ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mga kapatid, usong-uso yun sa umas. Sabi natin yun, ay hindi po natin pinagpapalintulot yung pagmumunyon gamit yung ating mga bibig. Mamaya po, sabi natin, mamunyon tayo gamit ang ating mga kamay, yung ating mga palad, yung kamay nasa ibaw, at yung kamay ang nasa ilalim. Kapag nilagay yung osya sa inyong mga palad, kukunin ang kanang kamay at isusubo. At ganoon din po, lalo tayong distansya sa pagpila
sa komunyon. Hindi po tayo dikit-dikit. Ano po? At mamaya sa ama namin, hindi po muna tayo maghawak ng kamay. Ganun din, sa pagbati ng Panginoon, walang nagdadreso. Walang munang kamay. Kaway-kaway na lang. No? At yung santo na ating hinahawakan, huwag daw muna natin hawakan. No? Magdasal na lang din tayo para ng mga santo. Ano po? Para tayo ay makaiwas sa sakit. Alam po niyo, mapalad pa rin tayo sapagkat dito sa ating diocese, sa diocese of Ba, ay pag tayong banal na misa. At patuloy ang banal na misa sa buong diocese. Hindi katulad ng mga diocese na wala na silang misa. No? Yung mga misa nila ngayon ay nasa Facebook live na lang. No? Kasi nga, hindi iwasan ng pagkakaroon ng umiwas. Huwag kayo mag-alala. Ang nagkakay, yung coronavirus na yan, hindi magtatagal sa Pilipinas. Kasi, una, mainit sa Pilipinas. Pangalawa, sabi nga nila, yung coronavirus ay made in China. Alam niyo naman, lahat ng made in China, hindi tatagal sa Pilipinas, no? Kasi agad. Mga kapatid, umiwas. Tayo ngayon, natin yung babae na sa Marikana ay may iniiwasan. Tayo hindi na magaling tayo umiwas. Ano mga iniiwasan niyo? Una, iniiwasan natin yung magkasakit. Kaya umiinom tayo ng mga gamot. Yung mga may diabetes, iniiwas sa mga matatamis. Yeah? Yung mga high blood, umiiwas sa mga matatawa. Ano ang umiiwas sa akin? Ano yung iniiwas niyo? Yung mga may utang. Umiiwas sa nilang mga nagkakautangan. Yung mga tismosa. Iiwas na siya. Di ba? Kaya pag may umiiwas sa iyo, magtanong ka na. Bakit kaya ko iniiwasan? Pag ngayon pagbuhay, hanap ka ng lugar para umubo ka. Kasi pag umubo ka ngayon, pag ilan, dati Pilipinas lang mga drug addict lang, no? Ngayon lahat tayo kahingala pag umubo, pag sumihan, lahat. Kaya nga mga kapatid, dito sa ating diocese, pinahihintulutan ng ating obispo na kapag ikaw ay may ubo, kapag ikaw ay may lagnat, huwag ka na pong magsimba. Huwag ka na pong munang magsimba. Kasi baka mapagpinalaan ka pa. Ito ba? Mga sa iba ngayon, baka sa mga ay may iniiwasan. Paano natin nasabing may iniiwasan? Kasi tanghaling tapat nung siya ay nag-igib. Nag-iigib po ba ngayon? Naranasan niyo na mag-igib? Nung batang maliit ako din sa Matahin, yung bahay namin sa may bundok ng kaunti. Hindi umakit din ng tubig sa talagang madaling araw kami nag-igib. At pag nag-igib ng tubig, di ba dati may tigil, yung kawayan ba? At karasan, gano'n, igib ng tubig. At kapag nag-igib, umaga o kaya sa hapon. Kung hindi nag-igib sa tanghali, bakit mainit? Di po ba? At saka yung tanghali, yung panahon ng pagluluto na sa mga kababalihan. Di po ba? At noong unang panahon, yung mga babae sa panahon ni Kristo ay nag-igib sa umaga o kaya sa hapon. At yun din yung pagkakataon na sila ay nagkukwentuhan. Yung bahay sa Marikana ay tanghali upang hindi siya pagkwentuhan. Bakit siya pagkukwentuhan? Ano ba yung iwan niya pagkwentuhan sa kanya? Ating-ating lang ito, ha? Kasi babae sa Marikana, nakalima na siya ng asawa. Tapos, ating-ito, yung hindi yun yung kanyang tunay na asawa.
Tayo naman to kay Jesus. Yung mahabang pagbasa, yung binasa ko ngayon, yun yung maiksi. Tingnan po ninyo, no? Yung mahabang pagbasa. Doon ko naman, ito kwento ni Jesus. Sabi niya dito, uwi ka at mamuri dito ang iyong asawa. Uwi ka ni Jesus. Jesus, sabi, may babae, wala po akong asawa. Sabi ni Jesus, tama ang sinabi mo. Asawa. Dito, sapagkat wala kang inasawa. Kapatid, yun yung imahan ng babae. Kaya sa kanina, ihip. Para hindi siya mapag-usapan. Kaya lang, nung tanghali na iyon, sa kainiwas siya ng kainiwas, nakakatagpo niya si Jesus. Hindi siya pinag-usapan, kundi sila Jesus ang nag-usap. Naitagpo yun sa punto ng buhay ng babaeng salitana na makakatagpo niya si Jesus. At sa punto yun, alam naman natin na yung babaeng salitana ay uhaw-uhaw. Saan siya uhaw-uhaw? Bakit sila ba? Nakalima na siya, Father. Alam na kung saan uhaw yan. No? Uhaw na uhaw siya sa lisensya ng Diyos sa kanyang buhay. At ang nakakalungkot ito, no? Yung kanyang pag-uhaw sa anong bagay sa kanyang buhay, hinanap niya hindi sa Diyos, kundi saan? Sa tao. Kanyang asawa siya. At sa limang asawa yun, hindi niya pa nasusumbungan yung papatid ng kanyang pag-uhaw, yung pinakamalalim na pag-uhaw na kanyang buhay. Mga kapatid, kayo po, ano po ang pinakamalalim na uhaw ninyo? Iba sa atin, uhaw sa pagmamahal, uhaw sa pagkalinga. Ate, anong uhaw nyo dyan? Uhaw sa saan? Mga kapatid, sinasabi sa atin ng Ebanghelyo na anumang pag-uuhaw natin sa buhay, lagi ay pinamalalim na nararamdaman natin uhaw, huwag natin hanapin sa yan na bagay, huwag natin hanapin sa ating kapwa. Sapagkat kapag ang pinakamalalim na uhaw ng buhay ay hinanap natin sa material bagay at sa ating kapwa, kailanman, no? Kailanman, hindi magsunan ang magkabit ng uhaw, bagkos lalo ka pang mauuhaw, mas magiging uhaw na uhaw ka pa sa buhay na ito. Sabagat wala ba at walang tao na makakapatid ng pinakamalalim na uhaw ng ating puso at ng ating pagkatao. At kanino natin marawan? Kristo. Siya ang tubig ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo dito, ang sino mang uminom ng tubig na ito, kailangan ay hindi na muling mauuhaw, bagkus ito ay matalong at magiging bukal sa kanyang buhay. Si Kristo bilang tubig ng buhay na walang siguro mas malakas si Kristo sa mga mineral water na iniinom natin. No? Mas masarap pa si Kristo doon sa natural water. No? Naalala niyo ng panahon nung wala pa mga refrigerator, paano pinapalamig yung tubig para makainom ka ng malamig na tubig? Yung banga, kaya yan, naalala ko meron kaming banga, yung may gripo. Di ba? Kahit tanghali na walang yelo yun, malamig pa rin yung tubig. No? Kahit na kinabukasan, malamig pa rin yung tubig. No? At kapag 3 araw mo nang
nandoon yung tubig pagbukas ko, may kulay green. Ano yan? Yung lumot. At kung minsan, pag nakalimutan mong takpan, yung kapag wala tubig ay kumakas, may titik-titik. Laman dyan din yun. Ano? Pero mas masarap pa doon si Kristo na tubig ng buhay na walang gan. Kaya ano sa akin ba? Ginoo, saan po mo makakakuha ng tubig na yan? Nang sa gayon, hindi na ako yung muling paparito at iigib pang muli. Nakita natin yung mga pananalita ng babae na hindi na ako maparito, pumarito, umigib pang muli. Nakita natin na rin na yung pagkaw. Pagod na siya. Pagod na siya. Gusto niya lang masumpungan. Yung talagang papatig ng kanyang uhaw. At siya ay pinagpala dahil sa harapan niya naroon ang tubig ng buhay na walang hanggan. Hindi so. Kaya mga paano natin makakamit yung tubig ng buhay na walang hanggan? Alam po ninyo, nasa sa atin na yan. Nung tayo ay binyagan, di ba? Tinanggap natin ang tubig ng buhay na walang hanggan. Nung binuhusan tayo ng pari ng tubig at sinabi, binibigyan kita sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Una namin tinanggap ang tubig ng buhay na walang hanggan. At totoo yung sinabi ni Kristo. Ang sino man uminom ng tubig na ito ay hindi mauuhaw. Tapos ito ay buhay sa kanyang buhay. Mga kapatid, sa bawat isa sa atin narito ngayon ay may kanyang bukal ng tubig na walang hanggan. Dahil tayo ay naminyagan. Ngayon, kumusta na yung bukal ng tubig na walang hanggan nasa ang puso ngayon? Bumunga ba? O baka natutuyo na? Kaya nakaranas ka na malalim na pagkauhaw. Nakita natin sa Ebanghelyo, no? Ano yung nagdulot ng pagkauhaw sa babae? Ito yung ulit na pagkakala. Yan din po sa atin. Tayo ay nauuhaw sapagkat paulit-ulit tayo nagkakasala. At yung tubig ng kalawangan, alam natin nung tayo ay binyagan, natutuyuan dahil sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, siya sa ating po natin ang kaibuturan ng ating mga puso. Tanungin natin, ano ba yung nagpapatuyo ng buhay ng pagkakaroon sa ating buhay na siyang nagigilan at sa langit ng iyong malalim na pagkukuhaw sa buhay na ito. At ano ang tanging paraan upang itong bukal na ito ay maging mabuhay muli, bumukal muli ang masaganang tubig ng buhay na walang hanggan. Siguro naaalala ninyo o mayroong mga bahay sa inyo na mayroong sipol. Diba? May mga bahay na sipol. Wala kang paglunan. Ano ang bahay? Ay paglunan? Bakit bahay? Kuminsan nga sa paglunan, makapalo ng bahay. Kasi may sipol. Diba? Nung nabalay yung sipol, nabuhay yung sipol. Diba? Kaya tumuloy yung daloy. Mga kapatid, ano ang dapat natin gawin? Upang yung buhay yung sibol ng buhay ng tubig na walang sa ating buhay ay muling managana sa kanyang tubig. Simple lang sa pamagitan ng paghingi natin ng kawal sa Panginoon. Sa pamagitan ng pag-amin natin ng ating mga kasalanan. Itong makakahal ng Diyos, itong awal Diyos, ang siyang muling magpapapukal at magpapagana ng sibol ng tubig ng buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin.
yung panahon ng Kwaresma, ng tag-init. Ito naman yung panahon na kung saan inaanyayahan tayo ng Panginoon at ng simbahan na pagdaluyin natin sa ating buhay ang tubig ng buhay hanggan ang ating Panginoon sa Kristo. Padaluyin natin sa buhay natin ang presensya ng Diyos. Pasaganahin natin sa buhay natin ang daloy ng pag-ibig ng Diyos. Sa pamagitan natin, maging daan tayo, maging bukal tayo, o kaya tulad mo sa Ebanghelyo, maging balon tayo, at noon ang tubig ng buhay walang na, upang nagsasayon yung mga kapwa natin nauuhaw sa kanilang buhay, ay maharap sa tubig ng buhay na walang hanggan sa pagitan ng mga bukal na tinanggap natin nung tayo ay binunod. Kapatid, katulad ni Kristo, nagtubig ng buhay na walang, sana tayo rin ay maging baluyan ng tubig ng buhay na walang hanggan sa isa't isa. Masaya tayo, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko sa ito, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang lang lang ang sila, pinanang sa kanyang buhay, pinagpakasabi ni Poncio Pilato, ipinakasap sa krus na maraming hindi, na sa loob ng limao, nang nagkarong araw na buhay na mag-ibig. Umakyat sa langit, na nalulok sa kanan Diyos ang Panginoon sa lahat. Doon magmulang pa rin ito at huhukom sa mga buhay at namatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritan, sa ng simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa paghalang ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ay payagan sa Diyos na siyang bukal ng buhay, ang ating ang ating tutugon, Panginoon ng buhay, dinggin kami. Panginoon ang buhay, hinigin na kami. Para sa simbahan, magpagbawal sa ating paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Para sa mga tulad ng babaeng Samaritana, matagpuan nila ang kapantakot at pinapirahan ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon ang buhay, hinigin na kami. Para sa mga ating lipunan, may modelo at Jesus na siyang tunay na naglilingkod sa kapwa sa pamamagitan ng pag-ibig at paggawa. Manalangin tayo. Panginoon ang buhay, hinigin na kami. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang pangako ng Diyos na buhay ng natawalang hanggan. Para sa Estrella Arbitradora, Raul Roa, Maria Aceda, Sonia Bacaler, Milagros Oreis at Delphine Oreis, manalangin tayo. Panginoon ang buhay, ibig mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating langin ang pangangailangan ng ating pangalanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama natin at panalangin ang salamat at espesyal na intercession ng Rains Garden, Bolos Garden, at Gutierrez Family, at para sa mga isang religiya po Edward, maraming tayo. Panginoon ng buhay, ibigin mo kami. O Diyos, dinggin mo ang namin, ito mo upang panibaguhin ng aming mga buhay. Hindi namin ito sa pamamagitan ng Panginoon. Ating ialay ang ating mga handog sa dalamdaman ng Panginoon. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y ibig mo. Para mag-tip. Pag-iakito mo. Ang naging alay ko sa iyo
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay ituloy ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ikaw pagkahain si mga sa kalihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Amahin kalugdan mo ang aming paghahain kung ang pag-alang hinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din namin ipatawad sa kapwa-tao sa pamagitan ng Yesu Cristo at sa ng Espiritu Santo magpasawala hanggang ngayon ang Panginoon at ipapos sa iyong puso at buwan. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Kami bubuni sa iyo kalasiga.
sa lupa at ang lakas ng mga na dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pagdiwa namin ng pagpupuri sa iyo sa karanasan mo sa pamamagitan dito na aming Panginoon. Sa pamamagitan ng Kristo na niya ang lahat ng pagpupuri ay sa iyo sa mga pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magkasalanan. Namin kasama sa lugar ay araw, tignan sa at ilayo sa lahat ng sa mga aming gina, ang tinatawag ng papayag ng pagpapalito sa aming service. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang poder ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kulan na sanlibutan. Mapahalag ang mga inaanyayahan sa kanyang ikinan. Panginoon, hindi ang karapat-dapat ng pagiging sa iyo. Kung isa-isang salita lang, ilagay mo.
isagawa ng aming araw-araw sa Panginoon si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsasabot po. Oratio Imperata for Coronavirus. God our Father, we come to you in our need to ask protection against 2019 and coronavirus that has saved lives and has affected the community. We pray for grace for the people of these virus disease and sanitize the transmission. By maximizing mental access to the user's vigilance and compassion, and of those governments and private agencies that find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored. Grant us the grace for the good of those in need. Grant us to adore Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians. Saint Raphael the Archangel, Saint Roch, Saint Lorenzo Ruiz, Saint Pedro Calvo, please be seated. Father PJ, kahit anong beses kung unisip ng mga pangalan na tumasa yung mga initials, wala akong tumatama. PJ, Robinson, Teddy Jr. O Tears 1. Wala talaga eh. Pero dito po sa garden, isa lang ang kahulugan ng PJ. Tears of Joy. Father, hindi ako jolly. Pero parang medyo hoy. Parang kami order sa'yo ng isang box. Ang iyong mga mahal ay malutong pa at crispy. Sulat ng chicken na pinag-awayan na Popoy at Basha. Malilamnam ang bawat salitang bibitawan sa humiliya. Bumubusog sa puso ng sino mang makalimit. Tears of Joy, hindi ka ng Jollibee, para kami umorder ng CD meal. Bukod sa mukhang matang bata, barkada ng mga bata at matanda sa pakikisama. Pero Father, kahit mukha ka lang barkada, para sa amin, ikaw ay tunay na Ama. Tears of Joy, sabi mo noon sa iyong humila, pag may tiyaga, may nilaga, at para sa Diyos, di ka nilaga, bulalo pa. Ang iyong mga pangaral ay unang nakausok, minsan po bakit pa gayang bulalo. Father, lubos ang aming galak na pagpagalitan ang kanan. Dahil sa iyo, hindi lang talaga bida ang saya, hindi lang bida ang galak. Sa iyo, bidang-bida si Kristo. Salamat, Father, sa limang taon ng paglilingkod. Kaya naman po, mula sa of Prayer Family, happy 5th total anniversary, Father PJ. Maraming salamat. Tears of Joy. 5 taon na po akong pari lokal ng halata kahapon po yung maraming salamat sa Garden of Prayer Family. Yung pagtanggap at pagtuloy po ako. Yung pagdasal. Yung isang mamaya pagkatapos ng misa, wala po muna tayo patakan. Bakit? Wala na rin po ng magmamahal sa tayo. So, babalik po natin yan pag wala na yung coronavirus. Yung corona yung kaliwan natin. So, kaya na po natin yung ating corona. Maraming salamat po. Magsitayo tayo. Sumaino ang Panginoon. Yun po kayo, hingi ng pagbabasbas ng Diyos.
gawa niya kayo ng kaligayahang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa sa kanyang dagat upang lagi niyong mapatinig kung ano ang tama at marapat sa pamantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kamitan sa kanyang pamana, mapag sa walang hanggan.